Okay, ngayong araw guys, medyo hapon na akong mag-uumpisang gumawa ng mga outlines at scripts para sa mga paparating nating phone reviews. Pero habang nag-work, syempre, hindi pwedeng mawala ang black coffee. Mahilig din ba kayo sa kape? Ba talaga energy natin kapag nagkape tayo, no? Anyway, mag-start na sana ako, pero bigla ako naalala. Ang dami ko pa palang hindi na share sa inyong information about sa camera ng Vivo V30 Pro. So tara, pag-usapan muna natin yan. Okay, so yung intro na yun guys, na nakita nyo kanina ay gawa pa rin dito sa camera ng Vivo V30 Pro 5G. So ano yun, yung 1x tsaka yung 2x telephoto yung ginamit kong camera. Okay, anyway, so pag-usapan muna natin guys yung specs ulit ng camera nitong V30 Pro. So meron tayong apat na 50 megapixels dito sa Vivo V30 Pro 5G. Yung kanyang main camera ay 1.9 yung aperture na merong OIS. 1.9 aperture din yung kanyang 2x telephoto camera. F2.0 naman yung ultra-wide at yung selfie camera. Yung apat na camera na yan ay naka-Zeiss optics na at naka-Zeiss T-lens coating. Pero syempre, iibahin natin yung main camera nitong V30 Pro 5G kasi yung main camera ng phone na to ay naka Sony IMX 920. Isa yan sa pinaka-premium na Sony sensor sa ngayon. Tapos, hindi pa nakontento yung Vivo dyan. Tinagdagan pa nila ng VCS technology or Vivo Camera Bionic Spectrum. So, ang ginagawa ng technology na yun ay ine-enhance pa yung clarity ng image. Tapos, ginagandahan pa niya yung color production. Kaya, mas mapapansin niyo yung kaibahan ng mga photos kuha dito sa phone na to compared sa ibang mga phones. Pero before natin tignan yung mga sample images at photos, side note lang yung design nitong Vivo V30 Pro 5G, lalo na yung likod niya, talagang bilib na bilib ako kasi matte finish, pero at the same time, ang premium pa rin kasi usually kapag matte finish yung likod ng isang phone, hindi siya ganun ka-premium compared sa mga reflective na mga phone sa ngayon. Pero ito, kahit na matte finish yung likod, hindi kapitin ng smudges or ng kahit anong fingerprint, napaka-premium pa rin na itsura. Okay, so umpisahan natin ngayon pag-usapan yung quality ng mga photos kuha dito sa V30 Pro 5G. So ang unahin natin ay yung 1x or yung ultra-wide, yung 1x, tsaka yung 2x telephoto camera. Tingnan natin kung meron tayong makikitang difference pagdating sa quality. Okay, so makikita nyo guys, tinabi-tabi natin yung ultra-wide, yung 1x, tsaka yung 2x telephoto. Pare-pareho na maganda yung timpla. Yung kulay, yung exposure, yung sharpness, lahat ng information, halos pare-pareho sila. Siyempre magkakaiba lang dun sa pagka-wide ng kuha. Pero again, parang iisang camera lang yung ginamit natin, tapos zoom lang natin yung lente, parang ganun. So, thumbs up sa Vivo, kasi usually, dito talaga tayo nagkakaroon ng problema sa ibang mga phones. Kapag switch tayo ng zoom, kahit telephoto pa yan, napakalaki na makikita natin difference pagdating sa timpla ng kulay. Okay, ngayon naman, pag-usapan natin yung quality ng mga photos kuha dito sa main camera. So, para sa akin yung kulay, napaka-vibrant. Pero not to the extent na mukha ng artificial or mukha ng overly saturated yung kulay, napaka-pleasing pa rin sa mata. Ngayon, kahit indoor photos pa, makikita nyo na sobrang panalo pa rin guys yung quality. Wala pa rin tayong unnecessary noise or artifacts na makikita sa quality ng mga photos. At para dun sa mga mahilig mag-take ng photos ng mga pagkain nila para i-post sa Instagram, ganyan, magugustuhan nyo itong phone na to. Pero konting paalala lang, medyo gandahan natin yung distansya ng ating V30 Pro mula dun sa pagkain or dun sa subject natin kasi makikita ninyo na kapag sobrang lapit, yung paligid, nag-bokeh na dahil nga hindi naman even yung subject natin. Tapos, tingnan nyo pa yung isang example na to Usually, kapag ginagamit ko itong laruan na to para mag-take ng sample photo, hindi masyadong lumilitaw or hindi ganun ka-obvious yung texture niya. Pero dito sa V30 Pro, makikita nyo na kuhang-kuha lahat ng detalye ng laruan. Alam mo agad na rough yung texture ng isang subject.
night photos. Marami sa ngayon, maraming camera talaga or maraming phone sa ngayon ng may camera na maganda talaga kumuha ng mga photos. Lalo na kung maganda yung lighting dun sa kwarto o kaya better, dapat nasa labas ka talaga, outdoor, merong araw para maging maganda yung quality ng photos. Pero kapag dinala mo na yung phone na yun sa madilim na environment o kaya magka-take ka ng night photos, ayun na, doon nalilitaw talaga na medyo may limitation yung camera performance ng phone na yun. Ibahin mo tong V30 Pro. Kasi kahit nadalin mo to sa madilim na lugar, mag-e-excel pa rin. So, hindi lang to maganda doon sa mga well-lit environment or sa outdoor, kahit pa sa gabi. Pakita ko sa inyo mga sample photos. Okay, for example guys, itong Twin Towers. Kinunan ko siya na nasa loob pa rin ako ng isang shed na mayroong ilaw. So, normally, dapat maging madilim na yung subject sa labas. Pero makikita nyo naman dito sa V30 Pro, lahat ng detalye, kuhang-kuha niya pa rin. Makikita pa rin natin lahat. Lalo na yung Twin Towers dun sa labas. Dito naman sa pangalawang example natin, mapapansin nyo, yung Twin Towers, syempre maraming ilaw kahit yung mga nakapaligid sa kanyang buildings. Pero yung mga ilaw sa mga paligid natin, well-balanced dito sa V30 Pro. At malaking tulong dyan yung Zeiss Optics. Kaya makikita ninyo, walang kung ano mga reflection, walang light orbs, o artifacts, ganyan. Talagang napakalinis ng image overall. At kahit nga yung dahon sa gilid, sa may puno, makikita nyo pa rin yung detalye. Okay, mag-experiment tayo sa kanyang night mode. So, ang subject natin, itong si Softy, at hindi ganun kaliwanag dito sa part ng bahay namin. So, kapag nag-take tayo ng night mode, mapapansin nyo, una sa lahat, napakabilis pa rin ng pag-process niya. So, kahit pa pets yung kinukuha na natin, agad-agad, rest assured na talagang hindi magiging blurry yung kuha natin. So, kita nyo naman guys, ang laki ng improvement pagdating sa lighting. Talagang lumiwanag yung photo natin, pero not to the extent na naging noisy yung quality. Napakaganda. Tapos dito sa camera application ng V30 Pro, meron tayong tinatawag na Zeiss Style Portrait. Kapag ginamit naman natin yung mode na yan, para tayo nagpapalit-palit ng lente ng isang camera. Kasi sa bawat style, nagbabago yung itsura ng bokeh sa likod natin. So meron tayo ditong Zeiss Biotar, Zeiss Planar, Zeiss Distagon, Zeiss Sonar, Zeiss Cinematic, at Zeiss Cineflare. Ngayon, pagdating naman guys sa video quality, kaya nitong mag-shoot ng 4K sa harap tsaka sa likod. Overall, pagdating sa quality, okay naman para sa akin Pasadong-pasado, lalo na kung gagamitin natin to sa paggawa ng content. Stable din naman at meron pang ultra steady mode kung sakaling gusto nating samahan ng EIS, yung OIS. Pero mag-downscale to 1080p yung solution kapag ginamit natin yung ultra steady. Okay, so hindi sira guys yung display ng phone niyo. Patay talaga ngayon ng ilaw dito sa kwarto. Ngayon, susubukan natin yung Aura Light. Okay, on ko ngayon. Yan. So, kita ninyo, sobrang kitang-kita na yung kinukuha na natin. Kahit pitch black kanina, talagang patay lahat ng ilaw dito sa studio. Yan, Aura Light lang yung ilaw na tumutulong sa atin ngayon. Yan. Pero makikita nyo, yan, yung subject natin, kitang-kita. Hindi to guys, hindi to parang normal na LED flash. Okay? Mas kalat yung liwanag dito sa Aura Light, mas balanced, kaya makikita ninyo, hindi sabog or overexposed yung ibang parts ng kinukuhanan natin. Talagang pantay na pantay. Okay? Tapos pwede pa nating baguhin yung temperature niyan. Ayan depende sa natin, gusto natin cool or parang white lang. Yan. Pwede naman. Pwede rin namang ganito. Yan. At ito nakikita nyo mula pa kanina, ito yung 4K video recording dito sa selfie camera. So, gusto ko ulit kayong tanungin, kumusta yung quality ng kanyang selfie camera? Lalo na yung video. Comment kayo dyan sa baba. Siguro, para sa akin ko lang to, sariling opinion ko lang. Itong V30 Pro 5G, mas nag-excel
sa mobile photography. Kasi kahit anong situation, kahit anong klaseng lighting yung mapaharap sa atin kapag gagamitin natin tong phone na to para mag-take ng pictures, magiging maganda pa rin yung kuha. Whereas sa video quality, kaya sabi ko kanina, okay naman, decent. Pero kung ikukumpara natin dun sa quality ng mga photos, medyo malayo dun sa video quality. Ulitin ko okay yung quality ng mga video recording dito sa V30 Pro 5G. Pero para sa akin, mas gagamitin ko siya sa pag-take ng picture. Okay, so yan guys yung mga gusto ko pang i-share tungkol sa camera nitong V30 Pro 5G. Meron pa tayong ilang mga test na gagawin sa TikTok account ko. So mas maganda, i-follow nyo ako sa TikTok. Hanapin nyo lang Sulit Tech Reviews. At hintayin nyo, ipopost kong camera test pa ng V30 Pro 5G. So sa ngayon guys, masasabi nyo bang sulit yung phone na to? Comment kayo dyan sa baba. Okay, so hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.